Kabanata 2911. Walang kahulugan iyon, ngunit mas mabuti kung manatiling alerto tayo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Lexie York. Masyado tayong alam ni Queenie York. Walang paraan na magpakita man lang siya ng anumang palatandaan ng kahinaan. Ngunit kung ang bastard na iyon, si Harvey York, ay nagpasya na ibagsak tayo kasama niya, hindi tayo magiging handa. Tama. Huminga ng malalim si Vince York. Kaya kailangan nating planuhin ang lahat ng maaga. Kung hindi, tayo ang magiging pinakamalaking katatawanan sa Hong Kong at Las Vegas kung mabibigo tayo. Pinag-iisipan ni Lexie ang sitwasyon nang pinindot niya ang mga susi ng piano. Kung ganoon ang kaso, ang magagawa lang natin ngayon ay magpahangin ng apoy na makipaglaban si Harvey kay Jason Leo. Paano natin gagawin? Curious na tanong ni Vince. Kinuha ni Lexie ang invitation sa kanyang handbag at inilapag sa mesa. Dito, inilipat ni Vince ang kanyang tingin at nakita ang King of Gambling Tournament na nakasulat sa imbitasyon. Ito, ayon sa aking impormasyon, ang bastard, si Harvey, ang kakatawan sa pamilya Hamilton sa laro bukas. At si Mateo Leo ay dapat na kumatawan kay Jason. Ngunit kung si Lord York mismo ay magpakita rin, hindi ba gugustuhin niyang Master Leo na maglaro sa susunod na laban para sa kanyang pagmamalaki? Ang kailangan lang nating gawin ay laruin si Harvey sa mas mataas na stake. Halimbawa, maaari niyang hilingin kay Harvey na putulin ang kanyang kamay kung siya ay natalo. Sa ganoong paraan, hindi magkakaroon ng pagkakataon para sa dalawang panig na muling magkasundo. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Vince matapos marinig ang mga sinabi ni Lexie. Astig yun. Paano ko yun hindi naalala? Kahit na ang ilang hindi gaanong kabuluhan ay sapat na upang magpaliyab ng apoy. Oh, ikaw kasi. Masyado kang nakatutok sa mas malaking larawan. Ni hindi mo napapansin ang mga ingay sa paligid mo. Ngunit kung minsan, ang mga detalye ang nakaka-impluwensya sa kinalabasan. Ang ikalawang gabi pagkatapos mag-strategize sina Lexie at Vince para sa hinaharap. Ang Las Vegas ay puno ng mga tao. Noong gabing iyon, nakuha ng Las Vegas ang lahat ng atensyon mula sa mga nangungunang bilog ng Hong Kong at Las Vegas. Dumagsa kaagad sa Las Vegas ang mga turista, mamamahayag at hindi mabilang na iba pang tao. Handa ang lahat na makita kung saan magtatapos ang lisensya ng kasino ng Mordo Casino Palace. Maraming taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang Las Vegas, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na gumamit ng lisensya ng kasino bilang isang sugal. Dahil dito, nagpasya ang media na tawagin ang pangalan ng laban bilang Gambling Kings Tournament. Maraming mayayamang babae ang nagiging tagahanga ng misteryosong lalaking nagngangalang Mateo. Nagpakita ang lahat sa mga magarang damit, kumuha ng pinakamagandang upuan sa loob ng Mordo Casino Palace para mapanood nila ang palabas sa real time. Ang mga taong hindi karapat-dapat na makapasok sa halip ay pumunta sa isa pang palasyo ng kasino, kung saan maaari nilang panuurin ang palabas na ini-broadcast. Habang tinatangkilik ng lahat ang masasarap na pagkain at naglalaro ng baraha, pinipigilan nila ang kanilang mga sarili sa mga bulong-bulungan, at iniisip kung ang bihasang dayuhang lalaking ito ay magagawang talunin ang lokal na powerhouse. Matapos ang napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na hamanin ang mismong hari ng mga gambler. Maraming tao ang tahimik na tinatalakay ang hindi may iwasang wakas ng pamilya Hamilton. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, walang kahit isang tao sa pamilya ang maaaring kumuha ng kakayahan ng King of Gamblers. Kung matatalo ang pamilya Hamilton, siguradong mahuhulog sila agad sa kapangyarihan. Habang ang lahat ay puno ng pananabik, ilang Toyota Centuries na may mga plaka mula sa Hong Kong ay dahan-daang huminto sa pasukan ng Mordo Casino Palace. Nagulat ang mga taong nakakaalam ng plaka. Ang mga kotse ay pag-aari ng Yorks ng Hong Kong, at ang ilan sa kanila ay kahit kay Marcel York. Bago pa man makabawi ang mga tao, isang dosenang malalakas na lalaki na nakasut ang lumabas sa sasakyan bago sila tumayo, na pumila. Maya-maya pa ay lumabas ang dalawang binata na may aura ng upperclassman.
ang Young Master ng Yorks ng Hong Kong, si Vince York. At ang Imperial Baron at Deputy Commander ng Knights Templar, si Jason Leo. Nang makitang magkasama ang dalawa, naalala ng lahat kung bakit sila ang sinumpaang magkapatid at natural na sa kanila ang maglakad ng magkasama. At sa likod ng dalawa, pinangunahan ni Mateo Leo ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng tradisyonal na damit. Dapat silang mga tao mula sa Knights Templar. Nagtalaga ka na ba ng taga-notaryo, Young Master Leo? Naka-cross arm si Vince habang nakatitig sa Mordo Casino Palace na nasa harapan niya. Malamang natatakbo ang mga Hamilton mula sa kanilang utang kapag nanalo kalaban sa kanila. Humagalpak ng tawa si Jason. Sa tingin mo, sinong maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay? Ngunit ipinaalam ko na kay Mateo na ayusin ang mga hakbang sa seguridad. Naglakad pasulong si Mateo habang may ngiti sa labi. Upang gawing patas at opisyal ang laban na ito hanggat maaari, nakipag-ugnayan ako sa pamilya Hamilton ng maaga. Inimbitahan namin ang 5 iba't ibang sikat na tao mula sa The Empire, Country H, Hong Kong, Las Vegas at Amerika bilang honorary judges. Ang bawat isa sa mga taong ito ay lubos na iginagalang. Hindi sila magiging bias sa alinmang partido. At kung sino man ang hindi sumunod sa kanyang mga salita, ang hukom ng notaryo ay maaaring parusahan sila ayon sa kanilang nakikitang nararapat. Siyempre, hindi naman nila ginagawa ito para sa wala. Ang mga honorary judge na ito ay babayaran ng komisyon na $1,500 milyong mula sa nanalong panig. Bukod dito, inimbitahan ng pamilya Hamilton ang lahat ng maimpluwensyang tao sa Hong Kong at Las Vegas, habang hinihiling namin ang mga ambasador mula sa bawat embahada ng bansa na pumunta. Sa madaling salita, kapag natalo ang pamilya Hamilton, wala na silang magagawa kundi aminin ang pagkatalo. Hindi sila maglalakas loob na subukan ang anumang katangahan. Malaki ang tiwala ni Mateo habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Hindi siya binigo ng kanyang light hypnosis. Itinuring niya siyang walang talo at walang talo sa lahat ng paraan. Nakikita pa niya ang sarili niyang tagumpay sa sandaling ito. Tumawa siya. Sino ang ipapadala nila mamayang gabi? Isa pa mula sa The Great Gambler. Bahagyang natigilan si Mateo bago sumagot, I haven't heard anything, but whoever it is, it will be smooth sailing for me. Ang mga nakatakdang matalo laban sa akin ay walang karapatan para maalala ko ang kanilang mga pangalan. Humalaklak si Jason. Nasiyahan siya sa tiwala ni Mateo. Young Master Leo, sa tingin ko mas mabuting manatiling alerto tayo, sabi ni Vince, na nagpakita ng isang mahinang ngiti. Ayon sa aking impormasyon, maaari tayong makipaglaban kay Harvey ngayong gabi. Harvey York. Kumunot ang noo ni Jason. Natural, narinig na niya ang pangalang iyon noon pa. Siya ba ang gumamit at nagpahiya sa'yo? Namilog ang mga mata ni Vince, ngunit nanatili ang ngiti. Siya nga. Kailangan mong manatiling maingat sa paligid niya. Magulo ang lalaking iyon. Tumawa ng malakas si Jason Leo bago nagpakita ng mahinang ngiti. Hindi naman sa gusto kong magsalita ng masama tungkol sa iyo, Young Master York. Ikaw mismo ang Diyos ng digmaan, ngunit natatakot ka sa mga nanggugulo. Bakit hindi na lang siya makitungo? Bakit patuloy na nilalaro ito ng napakatagal? Dahil sinumpa tayong magkapatid, haharapin ko siya para sa iyo sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong i-pressure ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Payagan silang sumang-ayon sa aking mga tuntunin ng mas mabilis. Tumawa si Vince York. Narinig ko ang tungkol sa 3 kondisyong iyon, Young Master Leo. Ang unang 2 ay hindi magiging isang problema. Kung gusto mo, matutulungan kitang makamit ang layuning iyon. Ngunit, ang pangatlo, tumawa si Jason, saka inakbayan si Vince. Sigurado akong mas kilala mo ako kaysa sa sinuman sa puntong ito, tama ba? Nagbibiro lang ako. Iyo ang mga York ng Hong Kong. Hindi ako mangangahas na nakawin ang iyong trono. Magkasama, tayo na maging walang kapantay sa Hong Kong at Las Vegas. Huwag mo lang akong kalimutan kapag kinuha mo ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Tawa ng tawa si Jason habang casual na pumasa sa kanyang paghuhusga.
na nagpaparamdam sa mga tagasunod sa kanyang likuran. Maging ang young master ng Yorks ng Hong Kong mismo ay nakaramdam ng kaunting pressure kay Jason sa sandaling iyon. Sino pa ba ang maglalakas ng loob na hamanin siya kung ganoon nga? Tahimik na nanunuya si Vince, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Kung gayon ay aasahan ko ang iyong tagumpay ngayong gabi, sabi ni Vince na may mainit na ngiti. Magsisimula na ang kabuoang dominasyon sa Hong Kong at Las Vegas, simula sa pamilyang Hamilton. Tumango si Jason. Tama, Mateo Leo, sabihin sa mga Hamilton na maglaro ng isang round ng lahat ng mga marbles kung mayroon silang mga bola upang gawin ito. Ilalagay ng parehong partido sa taya ang lahat ng shares ng lisensya sa kasino. Sisirain ko silang lahat kapag tinanggap nila. At kung hindi, matatakot ko man lang sila. Naningkit ang mga mata ni Mateo sa gulat. Young Master Leo, ayon sa ating plano, dapat nating dahan-daw ang putulin ang kanilang shares. Sa ganoong paraan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mag-overreact. Paano kung maging desperado na talaga sila? It would be more interesting if we played things slowly. Magkakaroon tayo ng kontrol sa laro. Para kay Mateo, mahalaga para sa kanya na manalo sa laban ngayong gabi. Kaya naman gusto niyang isulong ng tuloy-tuloy ang kanyang laban. Kung may nangyaring mali, at nanalo ang Hamilton sa isang round, magagawa niyang ipagpaliban ang laban at panatilihin si Jason sa panalong panig. Isang malalim na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Mateo. Hindi siya mapagmataas na tao. Ang mga salita ni Mateo ay may kahulugan sa kanya noon. Young Master Leo, ang pagiging mabagal at matatag ay isang bagay na walang kabuluhan, mahinahong sabi ni Vince. Kung hindi ka confident, why don't we ask the man, maglaro para sa iyo tama. Ginagarantiya ko na siya ay talagang mananalo. Bahagyang kumunat ang noo ni Jason matapos marinig ang sinabi ni Vince. Salamat pero hindi na kailangan. Now that I'm back, that means I'm confident enough para sirain sila. At dahil walang determinasyon na manalo ang mga subordinate ko, ako mismo ang maglalaro ng laban. Sabihin sa mga Hamilton na aayusin natin ang lahat ng ito sa isang ikot. Ang natalo ay ibibigay lahat ng shares sa nanalo. Puntahan mo ako kung maglakas loob sila. Kung hindi, pagkatapos ay dapat silang umalis kaagad. Ayon sa gusto mo. Isang grupo ng mga tao ang sumugod pagkatapos marinig ang utos ni Jason Leo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mateo Leo. Young Master Leo, ito ay ganap na naiiba sa ating orihinal na plano. Masyadong delikado. Kung mabigo tayo, hindi rin natin ito maipapaliwanag sa ikaapat na prinsesa. Sampal. Itinapat ni Jason ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Mateo na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Since when you have the right to teach me how to do something? Sinabi ko na sa iyo. Mag-isa akong pupunta. Tinuruan pa kita ng light hypnosis. Hindi mo iisipin na hindi ko alam kung paano gamitin ito ngayon, hindi ba? Tandaan mo, Mateo, naging commander ka lang ng Knights Templar dahil binigyan kita ng pagkakataon. Wala kang saysay kung wala ako. Matapos marinig ang mga salita ni Jason, agad na nagdilim ang mukha ni Mateo habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Hindi naman dapat ganito ang plano, pero dahil kay Jason, nagbago ang lahat. Bukod kay Mateo, tuwang-tuwa ang iba pang miyembro ng Knights Templar habang nakatitig kay Jason ng may pagtataka. Maglalaro ang Deputy Commander. Siya ay karaniwang hindi matatalo. Pagkatapos ay nagtungo sina Jason at Vince sa numero 1 VIP room ng Mordo Palace Casino habang napapaligiran ng kanilang mga tagasunod. Ang mga notaryo na hukom at daan-daang manunood ay naruroon lahat sa sandaling ito. Sa pagpasok ni Jason na may diretsyong tingin, bumagsak ang buong silid sa isang patay na katahimikan habang nakatitig sa lalaking kababalik lang ng pilit. Nag-cross arms si Jason at pinikit ang mga mata. Medyo nasiyahan siya sa eksenang nasa harapan niya. Nagtrabaho ba ang aking mga salita? Tatanggapin ba ng pamilya Hamilton ang hamon ko? Isang pag-ikot upang ayusin ang lahat ng isang beses at para sa lahat. Itataya natin ang lahat ng shares ng ating palasyo ng kasino.
Tinanggap ba nila ang mga kondisyon o hindi? Kung hindi, pagkatapos ay dapat na silang umalis dito kaagad. Wala ng pamilyang Hamilton mula ngayon. Bago pa man makasagot ang iba, isang upuan ang dahan daw ang lumingon kay Jason, na nagpapakita kay Harvey York na casual na humihigop ng kanyang champagne. Siyempre, it doesn't matter at all. Pero, hindi ba nakakatamad tumaya ng ilang stocks lang? Paano kung medyo itaas natin ang pusta? Halimbawa, maaari kang tumaya gamit ang iyong kamay. Napabuntong hininga ang lahat at napatingin kay Harvey matapos marinig ang kanyang sinabi. Kalmadong humigop si Harvey ng kanyang champagne at sinabing, "Hindi ka ba gaanong kumpiyansa, Jason? Naniniwala ka talaga na maaari kang manalo ngayong gabi, tama? Magdagdag ka pa ng kamay. Itataya ko ang sarili ko. Ito ay isang magandang deal para sa iyo kung ako mismo ang magsasabi." "Sino ka?" Mapanuksong ekspresyon ang ipinakita ni Jason nang marinig niyang may humahamon sa kanya. "Gusto mo ang kamay ko? Karapat-dapat ka ba? Do you dare cut it if I put it right on front of your face?" Itigil mo na ang pagpapanggap na Diyos ng mga gambler dahil lang sa nakaupo ka sa sopa na nakasot, bata. Nakakita ako ng napakaraming palabas sa aking buhay, ngunit ang bawat isa sa kanila ay namatay sa aking mga kamay pagkatapos. Ito si Harvey, young Master Leo. Siya ang nagdulot ng malaking bagyo sa Hong Kong at Las Vegas kamakailan, bulalas ni Vince, na pinikit ang kanyang mga mata bago pa man makapagsalita si Harvey. Mayroon din siyang magandang relasyon sa pamilya Hamilton. Siya ang nagligtas sa buhay ni Fabian Hamilton noon. Wala siyang pakialam noong kinakalaban niya ang dalaga, si Till Leithold mismo. Mag-ingat ka talaga sa harap niya. Huwag mo na siyang subukang kalabanan. Baka hindi ikaw ang kapareha niya. Mapait na sinusubukang kumbansihin ni Vince si Jason. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2915. Pinikit ni Jason Leo ang kanyang mga mata bago malamig na sinabi, "So ikaw si Harvey York. No wonder ganito kayabang. Nabalitaan ko na ikaw mismo ang prinsipe ng South Lights at kamag-anak din ng mga York ng Hong Kong. Kinuha mo pa ang sangay ng Dragon Palace kasama ang mga sangay ng Longmen Hong Kong at Las Vegas. Ikaw ay lubos na kahanga-hanga. Ngunit, ang isang tulad mo ay hindi katumbas ng anumang bagay sa huli. Ang iyong kapanganakan at pangitain lamang ang nagtakda ng iyong kapalaran. Ano? Noong idineklara kong ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan ko kay Queenie York pagkatapos ng gayong pagbabalik, sinira ko ba ang pangarap mong maging manugang ng Yorks ng Hong Kong? Kaya ba determinado kang hawakan ang kamay ko? Ganyan ka na ba kagalit sa akin? Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ako sa Hong Kong at Las Vegas, pupunta rin ako sa Country Age. Kukunin ko ang bawat asset na mayroon ka doon, at papatayin ko ang lahat ng kilala at mahal mo, at huhukayin ko ang bawat asset ng iyong mga ninuno para lang masunog silang lahat. Casual na nagsindi ng tabako si Jason at huminga. Sa sandaling nagpasya kang hamanin ako, ang iyong kapalaran ay nakatatak na, bulalas niya na may malamig na tingin. Ang hindi mabilang na mga pinuno ng Dark Island, ang prinsipe ng Middle East, at ang Mongolian General, lahat ng mga taong ito na nang ahas na hamanin ako ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Wala kang karapatang magpakitang gilas sa harap ko ang isang lalaki mula sa Country Age na tulad mo. May isang tao na kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ko ng ganoon, tinatawag na Sword Saint ng Shinkage-wei, si Miyata Shin-Oseke mismo. Binali ko ang leeg niya sa isang hakbang lang pagkatapos noon. Hoy! Ikinukumpara mo ako sa walang kwentang tanga. Sinayang niya ang kalahati ng kanyang buhay at halos hindi naging Diyos ng digmaan. Wala man lang siyang karapatang lumuhad sa harapan ko. Hindi lang si Jason ang hindi natakot, ngunit mayroon pa siyang mapang-asar na ekspresyon sa mukha ng mga sandaling iyon. At saka, galing ako sa Never Setting Sun Empire. Ang mga taga-isla ay pinamumunuan ng Amerika, ngunit hindi ba sila ay nagsilbi rin dati sa imperyo? Ang isang simpleng taga-isla ay hindi katugma para sa akin.
Nasa likod ko ang royal family ng Empire, ang pinakamalakas na fleet sa mundo, at hindi mabilang na inapo ng country age. Hindi man lang siya makalapit sa akin. Kung prangka ako, kung gusto ko talagang mamatay ka, hindi ko na kailangang gawin sa sarili ko. Sa aking utos, hindi mabilang na mga inapo ng bansa H ang magbubunot ng kanilang mga espada at sandata sa iyo. Ang isang taksil sa kanyang sariling bansa ay nangangahas na ipagmalaki ang kanyang bagong amo bilang isang uri ng backdrop. Mahinahong sabi ni Harvey, mukhang wala kang kahihiyan sa sarili mo, Jason. Walang hiya, isang taksil sa sarili kong bansa. Malamig na tawa ni Jason. Ang isang bagay na pinaka-pinagsisisihan ko ay ang isinilang sa bansa H. Nanghihinayang ako na hindi ako naging taga-kanluran. Kung kaya kung pumuti ang aking balat, magkakaroon ako ng higit pa kaysa sa mayroon ako ngayon. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Jason. Napakasakit sa kanya nang sinabi ni Harvey. Pero huwag kang mag-alala, kahit na hindi ako ganoon kagaling, magiging madali para sa akin ang pakikitungo sa iyo. Tama na sa mga kamangmangan mong kilos, walang pakialam na bulalas ni Harvey. Tapos na akong makipag-usap sa iyo. Tatapusin natin ito sa isang ikot lang. Isa sa panganib namin ang lahat ng bahagi ng aming palasyo ng kasino, kasama ang isa sa iyong mga kamay. Paglalaroan kita kung maglakas loob ka. Kung hindi, umalis ka na dito agad. Napapikit si Vince sa napaka-bangis na tanawin. How dare you, Harvey? Sa tingin mo kaya mong maliitin si Young Master Leo ng ganoon? Kalmadong sinulyapan ni Harvey York si Vince York na may kakaibang ekspresyon. I wonder kung sino yun. Si Young Master York mismo. Wala akong talagang interes sa mga kamay ni Jason Leo noon. Ngunit narinig ko ang isang tao mula sa Yorks ng Hong Kong na palihim na nag-alok ng bounty, na nagsasabi na sinumang pumutol ng kanyang kamay ay makakatanggap ng $15 bilyong mula sa iyo. Hindi ko alam kung totoo yun, pero hindi naman masamang subukan, di ba? Ang lahat ay ganap na nalilito matapos marinig ang mga salita ni Harvey bago ibinaling ang kanilang mga tingin kay Vince. Alam ng lahat mula sa Hong Kong at Las Vegas ang tungkol sa tatlong kondisyong itinakda ni Jason noon. Makatuwiran na si Vince ang hihingi ng kamay ni Jason. It's safe to say na ang tinatawag na sworn brother ay peke lang. Ang isa ay gustong nakawin ang posisyon ng kanyang kapatid, habang ang isa ay habol sa kamay ng kanyang kapatid. Gustong iuntog ni Vince ang ulo niya sa pader nitong sigando na ito. Gusto nga niyang mawala ng braso si Jason dahil kay Harvey. Iyon lang ang dahilan kung bakit siya nagpakita sa oras na ito. Hindi na kailangang sabihin sa mundo ang tungkol dito. Ngunit binigkas siya ni Harvey sa isang iglap. Bumilis ang tibok ng puso ni Vince matapos tumingin si Jason. Young Master Leo, bakit ka naniniwala kahit isang salita lang? Bulalas ni Vince sabay tawa ng malamig. Gusto lang ng bastard na ito na maglaban tayo hanggang kamatayan para makuha niya at makapagnakaw. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kakayanin ko rin ang laban na ito. Pupusta ako laban sa bastard na ito. Gusto kong putulin ang sariling braso niya sa ilang oras lang. Pagkaraang titigan si Vince saglit, tumawa ng malakas si Jason, Young Master York, malayo na ang narating ng pagkakaibigan ninyo. Ang isang batang tulad niya ay hindi madaling sirain ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niya. Kahit pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon, nagpakita pa rin si Jason ng pagkasuklam habang sinasalubong niya ang mga mata ni Vince. Wala siyang balak na kausapin si Vince tungkol sa mga ganoong bagay, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Harvey, halos nalantad ang alitan nila ni Vince. Tahimik na ngumiti si Harvey habang nakatingin sa dalawa na halatang may iniisip. May mga bagay na hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Napatigil si Harvey sa pang-aasar kay Jason nang maningkit ang mga mata nito sa kanya. Sige, Jason, tama na, malamig na sabi ni Harvey. Maglalaro ba tayo o hindi? Kung wala kang mga bowl ang makipaglaro, umalis ka na dito ngayon din. Hindi ka tinatanggap ng Las Vegas. Huwag kang mahulog sa bitag ng bastard na ito, Young Master Leo.
Pilit niya tayong pinipilit laban sa isa't isa. Sigaw ni Vince habang nagkukunwaring inaalagaan si Jason. Alam ko, walang pakialam si Jason, kaya kailangan kong tapusin siya sa isang round. Sa aking lubos na kapangyarihan, ang anumang maliit na pandaraya ay magiging walang silbi. Humakbang pasulong si Jason bago tumingin kay Harvey. Tinatanggap ko ang hamon mo, Harvey. Pero, may sarili akong hiling. Gusto kong makipaglaro ka sa akin. Gusto kong matalo ka ng patas, at gusto kong putulin mo ang sarili mong braso. Naintindihan mo ba? On ka pa ba? Kung hindi, pagkatapos ay gumapang sa ilalim ng aking pandiya at umalis. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago pumalakpak. Iyan ang hinihintay ko. Halika, isulat ang lahat. 3 kopya ng parehong kontrata ang dinala habang nagsasalita pa si Harvey. Ang mga nilalaman ay pre-printed at eksakto sa napagkasunduan ng dalawa. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jason. Tila nakasakay na siya bago pa man magsimula ang laban. Wala nang babalikan sa puntong ito. Tulad ng pagpirma ni Harvey York at paglalagay ng kanyang mga fingerprint sa papel, ganoon din ang magagawa ni Jason Leo. Pagkatapos nilang dalawa makuha ang kontrata, ang not-airy judge na gumagawa ng desisyon ay mayroon ding kopya nito. Nagningning ang mga mata ni Vince York nang makita ang nangyayari bago siya tumabi ng walang sabi-sabi, na parabang nanunood lang siya ng isang palabas. Magsimula na tayo. Kasabay ng mga salita ni Harvey, isang bilog na plataporma ang lumitaw mula sa makinis na sahig. Ang makitid at mahabang gaming table ay makikita sa bilog na platform. 108 surveillance camera ang inilagay sa buong lugar. Kahit isang langaw ay hindi makakatakas sa kanilang paningin. Isang random na napiling security guard ang nakatayo sa magkabilang gilid ng mesa, naghihintay na makapasok sina Harvey at Jason. Humakbang pasulong si Jason habang malamig na tumawa bago siya naghanap. Naglakad siya papunta sa gitnang upuan bago siya umupo. Itinapon ni Harvey ang jacket na nakasabit sa balikat at dahan-daang naglakad patungo sa mesa para mag-body search. Napaka-relax ng kilos ng dalawa, pero sapat na iyon para maakit ang atensyon ng buong crowd. Alam ng lahat na ang susunod na laro ang tutukoy sa pagmamay-ari ng lisensya ng kasino. Mayroon lamang 6 na lisensya ng kasino sa buong Las Vegas. Ang mga lisensya sa kasino lamang ay may bilyon-bilyong dolyar na kita. Magiging madali para sa sinuman na bumuo ng isang nangungunang ranggo na pamilya na may ganitong kalaking kapital. Kung mananalo si Jason, magiging smooth sailing ang una niyang laban para makagawa ng malakas na pagbabalik. Ngunit kung mananalo si Harvey, magagawa niyang pumasok sa itaas na bilog ng Hong Kong at Las Vegas. Sa madaling salita, ito ay hindi lamang isang simpleng bagay ng panalo at pagkatalo. Ang laban na ito mismo ang magdedetermina ng status ng dalawang manlalaro. Maya-maya ay lumitaw sina Queenie York, Leslie Clark, Yona Mendoza, Irene Johnson at iba pa. Si Queenie, ginang ng Yorks ng Hong Kong at Executive CEO ng Luxus Consortium. Si Leslie, anak ng unang commanding officer ng Hong Kong, at inspector ng Hong Kong Police Station. Si Yona, anak ng unang commander ng Las Vegas, at pinuno ng sangay ng Dragon Palace. Si Irene, ang anak ng pinuno ng sangay ng Hong Kong Longmen. Bawat isa sa mga babaeng mayayamang iyon ay may kakaibang pagkakakilanlan. Umupo sila sa mga VIP seat habang kinakabahan na nakatingin sa unahan. Lahat sila ay nakasuot ng napakagandang make-up. Bawat galaw nila ay lihim na matutunaw ang hindi mabilang na mga lalaki. Ang mga ordinaryong batang Panginoon at prinsipe ay hindi man lang manggahas na mag-isip ng anupaman. Alam nila na ang mga babaeng iyon ay hindi madaling puntahan. Si Jason, na nasa plataporma, ay kalmadong sinulyapan ang mga babae. Sa kanyang pagkakakilanlan, malinaw na mayroon siyang sapat na impormasyon upang malaman na sila ay malalim na konektado kay Harvey. Habang humanga siya sa lahat ng babaeng pinagsama-sama ni Harvey, handa na rin niyang putulin ang braso nito bago niya pahirapan ang iba. Ano ang gusto mong laruin ngayon, young Master Leo? Blackjack, domino, malaki at maliit,
consider akong half-owner dito. You can choose which game you want, mahinahong sabi ni Harvey habang nakaupo sa upuan. Tapos maglalaro tayo ng blackjack. Maglalaro tayo ng isang round para matapos ang lahat. Kung ito ay isang draw, magpapatuloy kami hanggang sa may manalo. Kapag na-resolve na, diretso na nating puputulin ang kamay ng natalo. Ang hukom ng notaryo ay magsisilbing saksi. Sinulyapan ng isang sikat na notary judge si Harvey, tumango bago siya humakbang pasulong. Kung wala ng ibang problema, sisimulan na natin ang laban. Tumango si Harvey bago sumenyas. Maupo ka, young Master Leo. Pinitik ni Jason ang kanyang mga daliri sa harap ni Harvey. Mas mabuting pahalagahan mo ang mga huling sandali mo. Kapag umalis ka dito, isang kamay na lang ang matitira sa iyo. Narinig ng lahat ang mayabang na salita ni Jason, ngunit pagkatapos na pamitik si Jason, walang nakapansin na bahagyang naging matamlay ang tingin ni Harvey bago bumalik sa normal. Isang nasisiyahang ngiti ang lumabas sa bibig ni Jason matapos makita ang nangyari. Lumapit ang isang dealer na mukhang nasa 20s. Napaka-plain ng damit niya. Siya ay malinaw na isang baguhan. Ayon sa impormasyong ibinigay, siya ay pinili ng random mula sa karamihan ng mga turista upang maging isang dealer. Halos 15 minuto lamang siyang nagsanay at sinabihan lamang siya ng mga pangunahing impormasyon at mahahalagang bagay na dapat abangan. Ang nakakatuwa ay inalok siya ng $150,000 para maging isang dealer. Nababaliw man ang maswerteng turista, magagawa pa rin niya ng maayos ang kanyang trabaho. Naglabas siya ng 10 bagong deck ng mga baraha para mapili ni Harvey York at Jason Leo ang bawat isa. Hindi nag-aksaya ng panahon ng dalawa at ganoon na lang ang ginawa. Ibinibigay ng dealer ang mga card at inaalis ang joker sa mga ito bago binalasa ang mga ito. Nang maglaon, pinahintulutan sina Harvey at Jason na putulin ang kubyerta. Napakakalawak ng aksyon. Hindi niya sinasadyang magbunyag ng 1 o 2 card paminsan-minsan kapag binabasa niya ang deck. Walang nakapigil sa kanya, dahil pinatunayan ng kanyang karanasan na hindi siya mandaya. Bahagyang nakapikit si Vince habang nakatingin sa dealer. Parang pamilyar sa kanya ang dealership, ngunit hindi niya alam kung saan niya ito nakita dati. Pagkatapos na lubusang binalasa ang deck, tinanong ng dealer, Sir York, young Master Leo, sino ang magiging banker? Half-owner ako dito. I have to be a banker, cool na sagot ni Harvey. Kung walang problema si young Master Leo, maaari tayong magpatuloy. Tutal, hinihintay ko pa ring putulin ang kamay niya. Tumawa ng malakas si Jason bago pumikit kay Harvey. Aaminin ko, Harvey, matagal-tagal na rin simula nang may nang-ahas na maging ganito kayabang sa harapan ko. Pero kapag mas mayabang sila, mas masaya akong sirain sila. Papatayin ko ang ilang taong katulad mo buwan-buwan. At ang aking trabaho dito ay sa wakas ay matatapos kapag ikaw ay nasa 6 na talampakan sa ilalim. Ganoon ba? Sana ay manatiling ganito kakakumpiyansa. Huwag mo nang iyakan ang nanay mo kapag pinutol ko ang kamay mo. Tahimik na humigop ng black tea si Harvey. Bigyan mo na kami. Bahagyang tumango ang dealer bago basta-basta binigay ang mga card sa dalawa. Pagkatapos, isang card lamang mula sa bawat tao ang ipapakita. May 9 si Harvey, at 3 si Jason. Ngumiti si Harvey bago gumawa ng sinyas sa harap ni Jason. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jason ang kanyang mga hidden card. Hindi ito sapat. Ang aking kapalaran ay hindi magiging masama. Bigyan mo ako ng isa pa. Walang paraan na masira ako ng ganito. Pinanliitan ng mata ni Jason si Harvey nang may kumpiyansa sa mukha. Pagkatapos ay binigyan ng dealer si Jason ng isa pang card, at ito ay isang 9. Si Jason ay may kabuuang 12 puntos. Kung ang kanyang nakatagong card ay isang 10, Jack, Queen, o King, mapupunta siya. Siyempre, may chance din siyang manalo laban kay Harvey. Ngumiti si Jason bago tumingin sa kanyang hidden card. Hindi masama, sa palagay ko ay maswerte pa rin ako. Ngayon ay sa iyo na, Sir York. Maliban na lang kung ganoon ako kaswerte,
At ang aking nakatagong card ay 10, kahit anong card ay sapat na upang manalo laban sa iyo. Dapat mong malaman na mayroon akong higit sa 18 puntos sa ngayon, tama ba? Magaling, gusto mo ng isa pang card? O susuko ka na lang? Pinitik ni Jason ang kanyang mga daliri habang nagsasalita, na parang kinukutya si Harvey. Medyo natigilan ang mga talukap ni Harvey matapos marinig ang tunog. Bigyan mo ako, bulalas niya. Pagkatapos ay binigyan siya ng dealer ng isa pang card. Isa itong alas. Kasama ang iba pang mga card na ipinahayag, mayroon siyang kabuuang 10 puntos. Hindi nag-abalang tingnan ni Harvey ang kanyang mga nakatagong card. Isa pa, malamig niyang bulalas. Ang dealer ay nagbigay kay Harvey York ng isa pang card. Isa pang alas yan. Mayroon siyang kabuuang 11 puntos. Nanlaki ang mga mata ng karamihan. Maging ang hininga ni Jason Leo ay natigilan sa sandaling iyon. Kung ang mga puntos ni Harvey ay mas mababa pa rin sa 21 pagkatapos makakuha ng isa pang card, panalo siya bilang default. Isa pa, sabi ni Harvey na nasa ilalim ng gulat na mga titig ng lahat. Mayroon siyang kabuuang 21 puntos. Kahit ano pa ang nakatagong card, busted si Harvey. Laking gulat ng mga tao matapos ibunyag ni Harvey ang kanyang hidden card. Si Harvey ay may 10, at nakakuha siya ng alas. 20 puntos sa kabuuan ay isang malaking bilang, pangalawa lamang sa blackjack. Sa ganoong magandang kalagayan, humingi pa rin siya ng isa pang card at nabusted ito. Ano ang ibig sabihin nito? May death wish ba si Harvey? Hahaha, takot ka ba sa akin? Humihingi ka pa ng isa pang card pagkatapos makakuha ng 20 points. Takot ka ba talagang matalo? Sa tingin mo ikaw ang Diyos ng pagsusugal o ano? Naglingkod sa iyo ng tama. Kalmadong ekspresyon ang ipinakita ni Jason. Walang paraan na maaari kang manalo laban sa akin sa pamantayang iyon. Isang bakas ng pagmamalaki ang lumitaw sa mga mata ni Jason. Naisip niya na ang isang tulad ni Harvey ay magiging immune sa kanyang light hypnosis. Ngunit pagkatapos panoorin si Harvey na humarap sa kanyang mga card ng ganoon, napagtanto ni Jason na gumana ito. Nag-iisip pa nga siya na gumawa ng mas malaking taya sa puntong ito. Sa puntong ito, ipinakita ni Harvey ang isang kakilakilabot na ekspresyon. Hinawakan niya ang kanyang mga baraha habang walang tigil na nanginginig. Walang nakakaalam kung galit ba talaga siya o takot lang mamatay. Young Master Leo, mangyaring ipakita ang iyong mga card, sabi ng dealer habang nagpapakita ng isang mainit na ngiti. Hindi na kailangan. Ito ay isang guhit. Napakaswerte mo, Sir York. Ibinalik ni Jason ang kanyang nakatagong card, na nagsiwalat ng isang hari. Sa 12 puntos na nadagdag, mayroon siyang mahigit 21 puntos sa kabuuan. Busted na siya, pero walang nakakaalam dahil sa poker face niya. Nagkagulo ang mga tao matapos makita ang tanawin. Walang nakakaalam na sobrang nakakatakot si Jason. Naayos na ang laban, ngunit nagawa pa rin ni Jason na dayain si Harvey. Gaya ng inaasahan sa maalamat na Diyos ng digmaan. Literal na pinilit ni Jason na mabangkarote si Harvey sa kanyang mga taktika sa psikolohikal. Napakahusay na tao. Napabuntong hininga si Jason. Sa wakas ay nakaramdam siya ng komportable. Bahagyang kumunat ang noo ni Vince. Gusto niya talagang makitang pinutol ni Harvey ang kamay ni Jason. Sa ganoong paraan, walang panig ang aatres. Ngunit pagkatapos, si Jason ay may magandang pagkakataon na manalo. Walang iniisip, pinigilan ni Vince ang kanyang emosyon na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Harvey, patuloy na sinindihan ni Jason ang kanyang tabako at hinihimas ito. Dahil nandito na tayo, malamig na bulalas ni Jason. Paano kung itaas pa natin ang pusta? Kung tutuusin, kung mas mataas ang pusta, mas magiging exciting ang laban na ito. Kung hindi natin itataas ang pusta, hahayaan natin ang buong tournament. Sa tingin mo ba? Ano ang gusto mong idagdag? Tanong niya. Kung manalo ka, ipapangako ko na aalis ako nang hindi nagtatanong ng kahit ano. Pero kung matalo ka, gusto ko lahat ng resource mo sa Hong Kong at Las Vegas.
Gusto ko ang Dragon Palace branch, ang Longmen branch, ang Mendoza family, ang Clark family, ang Johnson family, ang Hamilton family, lahat. Kung matalo ka, akin na ang lahat ng ito. Ano sa tingin mo? Kabanata 2920. Napabuntong hininga ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Jason Leo. Hindi na ito ang King of Gamblers Tournament. Ang laban na ito lamang ang magpapasya sa bagong hari ng Hong Kong at Las Vegas. Kung mananalo si Harvey York, yuyukod sa kanya ang nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong dahil lang sa pagpapatalsik kay Jason. At kung mananalo si Jason, makukuha niya ang lahat ng pinaghirapan ni Harvey. Sa kanyang lakas, magiging madali para sa kanya na sirain ang Yorks ng Hong Kong at bumuo ng isang bago, na nakatagong pamilya. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Jason. Maliit ka pa ring pumusta sa puntong ito, young Master Leo. Minamaliit mo ba ako? Kung gusto mong maglaro, kailangan nating itaas ang pusta. Kung matatalo ako, ibibigay ko lahat ng meron ako, pati na ang meron ako sa Mordo at Bakod. Dapat makabuo ka ng bagong pamilyang nakatago dito sa lahat ng ito. Pero kung matalo ka, isa lang ang gusto ko, ang buhay mo. Bababa ka ba para maglaro? Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay sapat na upang mabigla ang buong pulutong. Pinaglalaroan niya ang buhay niya. Natigilan si Jason bago tumawa ng malamig. Kawili-wili, kung gusto mong paglaruan ang buhay mo, paglalaruan ko ang buhay ko. Kapag natalo ako, mamamatay ako. Pag natalo ka, mamamatay ka. Halika, isulat niyo ito. Kalmadong pinirmahan ni Harvey ang papel. Ibigay ang mga card, malamig niyang bulalas. Medyo kinakabahan ng dealer. Sa bagay, pareho silang tumataya sa sarili nilang buhay. Nanginginig siya habang hinahawakan ang mga card, natural na mas mabagal kaysa dati. Ang mga saksi, ang mga hukom, at ang mga taong nanunood ng laban na ipinapalabas, lahat ay natakot. Nakasimangot si Queenie York at ang iba pa habang nag-aalalang nakatingin sa gaming table. Hindi maiwasan ni Vince na bantayan si Harvey. Nawala sa kontrol ang mga bagay. Ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Gusto niyang kalabanan ni Harvey si Jason para maglaban ang dalawa hanggang sa kamatayan, ngunit magkaiba ang mga nangyayari. Nagpustahan sila sa sarili nilang buhay. Kahit sa katayuan ni Vince, siya mismo ay walang karapatan na pigilan ang laban. Ang mga card ni na Harvey at Jason ay naibigay kaagad pagkatapos. May ace si Sir York. Si Young Master Leo ay may 10. Gusto mo ba ng isa pang card, Young Master Leo? Tanong ng dealer, nanginginig sa kanyang mga paa. Hindi na pinansin ni Jason ang dealer at ibinaling niya ang tingin kay Harvey. Aminin ko, Harvey, ikaw ay sapat na mapalad upang makakuha ng isang alas dito. Pero mas swerte ako. Mayroon akong 10 heart, at mayroon pa akong 10 spade din. Ang aking mga pagkakataong manalo ay higit sa 70% ngayon. Hindi ko kailangan ng higit pang mga card, ngunit matatalo ka kung hindi ka makakakuha ng higit pa. Bumuga ng usok si Jason. Nagiging excited na ako. Paano ako haharap sa iyo sa susunod? Mas mabuti bang pinaluhod kita sa harap ko bago mo wakasan ang sarili mong buhay? O mas mabuti kung sakalin kita hanggang mamatay. Nagsuot ng mapaglarong ekspresyon si Jason habang sinusuri si Harvey, na parang gusto niyang makita ang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Masyado kang masalita. Kung tapos ka na, then it's my turn. Malamig na ekspresyon ang ginawa ni Harvey. Sinabi ko na sa iyo. Mayroon akong 20 puntos. Bakit pa ako magdadagdag dito? Binaliktad ni Jason ang kanyang nakatagong card ng malakas. Pero natatakot ka ba? Ang nakatagong card ay ang hari. Mayroon siyang kabuoang 20 puntos. Hingal na hingal ang karamihan. May mga nag-cheer pa kay Jason sa puntong ito. Dahil ibinunyag na niya ang kanyang mga card, hindi na siya pinapayagang magdagdag pa. Sa pamamagitan nito, sapat na ang 20 puntos upang masigurado ang tagumpay. Hindi na kinailangan ni Jason na gumuhit ng mga card.